Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong dalawa, si Batogo, eto nga Batogo, na napahiya po sa pag-amin ni dating Pangulong Duterte. No, nilagay ko nga rito sa yung dialogue nila. Yan, may dialogue eh. So, sabi ni na Bongo, ni na Bato, wala naman daw, 'di ba? Walang reward system na iniimplementa. So, noon kapalit ang buhay ng sino man, bla bla bla. Sabi ni Duterte, sinabi ng mayroon, putang ina. At Bato de la Rosa, sabi ni Bongo, binuking na tayo ni Diggs. Hindi imbestigahan din kita. Okay. So, ito po yung nasa na to. Hey, where's the video ni Diggs? Meron siyang video niyan eh. Si Duterte. Na siya mismo nagsasabi, okay, ito muna yung kay Harry Roque. Okay, tingnan nyo ay yung survey na 88% ng Pilipino ay suportado ang war on drugs at yung katotohanan na 88% din ang trust rating at approval rating ni Presidente Duterte nung siya'y umalis sa kanyang pwesto bilang isang presidente, mukhang mahirap po na dungisan ang pangalan ni dating Presidente Duterte kung ang gagamitin ay ang extrajudicial killings. Kalokohan naman yun. Actually, hindi naman po dinudungisan eh. 'Di ba? Talaga na nga lamang po na I would say na madungis na ho talaga. Okay? Yung kanyang track record. Okay, nawawala yung video eh. Pero I'm sure napanood yun na yun, maski rito kay Benji Contreras. Teka. Let me check lang itong kay Benji. Benji Contreras. Ito yung video na kung saan nabaraho mismo itong dalawa ba na sinasabi nila noon na wala daw, wala. Pero lumilitaw na talaga namang meron. Sabi ko nga talagang maliwanag merong culture of impunity. Teka ha. Tambira na, delete ko pa yung video, nakakainis. So ngayon, eto, another proof na talagang mismo ho, si Digong, nag-inspire dun sa mga kapulisan natin na sumukti ng tao. Okay? So ito, isang ito. Siya nakuha tayo ng video kay Benji Contreras. Okay, so this one is already done. Oh, yan. May sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganong... Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Kaya may order sa iyo dyan, shoot to kill. Wala akong pakialam dyan sa human rights ng wala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan gano'n. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. I will not hesitate my soldiers to shoot you. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabing gano'n. Shoot them dead. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. Shoot them dead. Di ba? O, eto ngayon yung todo-todo kasi sabi nila na wala naman daw
inutos, wala daw yung reward system. Diba? So ngayon, dito magkakaintindihan talaga. Oh. 3 milyon Noon pa pala noon pa umami na si Duterte bago pa siya ipagtanggol ng dalawang ito. During his administration, proudly presents pa siya na ipinagmamalaki ito that he got 3 million pesos. Meron pa nga isang video na sinasabi niya na Germany, they have Hitler. So sa Pilipinas, meron namang Duterte. And what he wants was maging kriminal yung mga kalaban ng gobyerno raw o mga kalaban niya, 'di ba? Para daw ma-resolve na yung problema ng bayan. Mailigtas from perdition, palusot. Ito yung isa. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Personal daw niya itong binilin sa itatalaga niyang NBI Director na si Dante Gueran. Sabi ko, ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. At tayo naman, tuwan-tuwa naman tayo noon, parang tanga lang. Diba? Na maririnig mo sa ating presidente, puro patay dito, patay doon, gusto ko ikaw ang pumatay, ikaw ang magsagawa ng ganyan. Kaya naman po tayo ganun noon dahil po sa sobrang frustration na natin sa problemang yan. Kaya lang, akala rin po natin noon, genuine talaga. Yun pala, peke. Diba? All of those killings, ang maririnig natin bandang huli, ay failed. The war on drugs, failed. Ganon. Diba? Ganon lang. Tapos hindi man lamang nila in-investigate each cases, each death, pati yung mga nadamay, di ba? Kaya hindi sila nakakalusot sa ICC. Kahit anong submit ng gobyerno ng Pilipinas nung time niya, nung time ni PBBM, hindi nila mapaniwala ang ICC na mayroong seryosong investigation na katulad ng ginagawa sana ng Quadcom na talagang thoroughly yung investigation ginagawa. Yeah. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. Ayon kay Duterte, galing ang pondo sa natira sa kanyang campaign funds at kakasya pa para mapatumba ang 100 kriminal. Ang Grabe. pagsugpo sa kriminal So alam nyo na kung saan niya ginagamit ang confidential funds, ha? Ang confidential fund, hindi po ito dapat gamitin para pampatay ng tao kahit gaano kasama. Okay? Maria Joseph Digong. kriminalidad at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang isa sa mga ipinangako ni Duterte noong kanyang kampanya. Para dyan, gagamitin daw niya ang puwersa ng pulisya at militar. So I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. It's a subject Palusot sa kanilang turo when to kill and when not to kill. When is it legal to kill? Grabe. When is it unlawful to take another man's life? Ayon kay Chief Superintendent Ronald De La Rosa, incoming Director General ng PNP, idinetali raw ni Duterte ang tungkol sa bounty nang pulungin niya ang kanyang security cluster. Additional motivation Booking. Hindi na siguro to naaalala ni Bato under part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang polis hindi naman yan bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hindi yung hitman gun for hire. Hindi naman. Neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya para hindi ikaw mamatay. Yan, mas maganda yung patay kasi po mas malaki yung reward, 'di ba?
Kaya naman magsasagawa sila ng kanilang hearing para linisin daw niya yung kanyang pangalan. And then si dating Pangulong Duterte. I couldn't imagine, mga kababayan. And in fact, I'm really excited for the next or for the hearing nito ni Bato de la Rosa. Na naunsyami po. Kumbaga na-disgrasya yung plano niyang paglilinis, hugas kamay at paa, pati ulo nila ni Bato, nila ni Bongo at saka ni dating Pangulong Duterte. Imagine, he was insinuating, silang dalawa, they were insinuating the big possibility na magpapakita si dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig. Ewan ko lang kung magpakita pa po yan. Oras na, Committee of the Whole. Lahat ng mga senador ang magsasagawa ng investigation. At yan rin po natin makikita talaga yung tawag dyan yung impluensya, di ba, ng mga Duterte sa kanila. Kung sino ang mga senador na sasalag, mag-aabogado, alam nyo na kung anong gagawin po natin. At kung yan ay re-electionist, di ba, alam nyo na. Di ba? At kung hindi naman, let's wait until 2028, but please, never forget. Di ba? At ibasura natin sa susunod na eleksyon. Grabe! My goodness, sa biro na nga lang tanong na nga lang po kaya ba ni Bato de la Rosa umamin? Siyempre, hindi yan naamin, tatanggihan. And since he knew the truth, kaya ba niyang sigawan ng sarili niya na, myself, nagsisinungaling ka! You're lying to your teeth! If you do that again, ay, nako, I'm telling you, do not force me. Do not force me. I will definitely cite you in contempt.